Ako si Eufemia Andres, naka-assign sa Bagong Silangan, Quezon City bilang social worker. Ako ay program officer sa ERDA Foundation, 39 years in service. Ako si Gaudensia Agustino, isa po akong parent leader. Kami po ang laging kasama ng mga bata pag may mga activity sa labas o kagaya nitong mga activity nila ngayong araw na to. Ako si Lynn Enerlan na nakatira sa Road 8, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Mira yung mga nag-drop out at sana kahit nag-drop out ay naibalik sila sa pag-aaral. Maraming bata na naapektuhan. Kasi mga bata pa sila ano na sila. Nakakaranas na. Dito sa Bagong Silangan, kahit anong hirap, may mga taong handang dumamay, umalalay at kumapit sa isa't isa. Sa bawat kwento ng pangarap, may kasama. Sa bawat kwento ng pangamba, may karamay. At sa bawat sulok ng barangay, may mga taong handang humawak sa iyong kamay. Ganyan talaga sa Bagong Silangan. Kahit gaano kahirap ang buhay, kapag may problema, nagdadamayan. Apat na buwan na lumipas mula nung unang beses kaming manirahan sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa unang tingin, isa lamang itong mataong komunidad. Makikipot ang mga madaan, masisiglang tindahan sa gilid ng kalsada, mga batang masayang naglalaro sa eskinita. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at kilos, unti-unting umausbong ang mas malalim na kwento. Kwento ng pakikibaka, kwento ng pag-asa, at kwento ng sama-samang pagkilos. Sa mga unang linggo, tinutukan namin ang pag-unawa sa kalagayan ng komunidad at mga programang ipinapatupad ng ERDA Foundation. Isang organisasyong matagal nang tumutulong sa mga batang nanganganib na huminto sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal, school supplies at suporta sa pamilya, layunin ng ERDA na mabigyan ng pag-asa ang kabataan ng komunidad. Bilang mga interns, hindi kami naging dayuhan sa lugar. Sa halip, pinili naming maging bahagi nito. Nakisali sa kwento, damdamin, at pangarap ng bawat individual at pamilyang aming nakausap. Bilang bahagi ng aming social investigation, nagsagawa kami ng groundwork at pagbabahay-bahay upang marinig mismo ang boses ng komunidad. Kayo ba intern ng ERDA? Apo, ayan, bale. Ngayon, ayan, papakilala lang kami, kikilalalin namin. Sige mo kayong 20. Kaya nainig ka. Ano ba apelido ko? Yalan. Yalan. Dito nagsimula ang pagbubuo ng community profile, isang mahalagang hakbang tungo sa mas sistematikong pag-unawa sa mga isyong kinahaharap ng mga mamamayan. Sa higit 609 na bilang ng mga benepisyaryo at miyembro ng ERDA, nakapagtala kami ng mahigit 221 na contact building.
Nakilala rin namin ang 3 pangunahing organisasyon na binubuo ng mga benepisyaryo ng ERDA Foundation. Ang Kilos Batang Silangan o KBS para sa mga bata, Katipunan ng mga Kumikilos na Kabataan ng Bagong Silangan o KKK para sa mga kabataan at Samahan ng mga Magulang ng Bagong Silangan o SMBS na para naman sa mga magulang. Mula sa 3 organisasyon na ito, tinutukan namin ang sektor ng kabataan o ang KKK, ang Katipunan ng mga Kumikilos na Kabataan ng Bagong Silangan. Ito ay isang samahang pangkabataan na nakatuon sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan at pangkomunidad. Mga kabataan na may edad na 15 years old hanggang sila ay tumungtong ng kolehiyo. Ang KKK ay mayroong core group leaders at mga cluster leaders na siyang tumatayong pangunahing tagapag-ugnay ng organisasyon. Talagang alam ko marami pa kayong gagawin sa inyong bahay pero nandito kayo, sinusuportahan kami at pinaglulutuan kami ng masasarap na ulam. Ang core group leaders ang nagsisilbing pangunahing kinatawanan ng kabuoang samahan, habang ang cluster leaders naman ay namumuno sa kanilang cluster upang masiguro na ang mas malawak ang inklusibeng partisipasyon ng bawat miyembro. At minsan doon sa organization nila, parang kukunti lang yung dumadalo. May pagkakataon na maraming dumadalo pero may pagkakataon din na nawawala sila. So, hindi kami nawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy yun. Hindi na namin problema kung yung mga iba ay hindi dumadalo. Basta nagpursige kami at nagpatuloy kami doon sa mga interesado doon sa project. So, tuloy-tuloy talaga yung organizing. Bilang mga social work interns, nakita naming mahalagang mas palakasin pa ang pundasyon ng KKK. Hindi lang bilang organisasyon, kundi bilang isang kilusan na nagsusulong ng damayan, malasakit at tunay na pagbabago para sa kabataan ng Bagong Silangan. Ang aming papel ay hindi lamang manood o makinig, kundi maging aktibong bahagi ng proseso ng community engagement mula sa house-to-house visits, pagsasagawa ng panayam, hanggang sa aktibong pakikilahok sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng mga aktibidad na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng mga kabataan at patatagin ang organisasyon katulad ng KKK. Mula sa kabuoang 221 ng aming contact building, 75 doon ay miyembro ng KKK. At batay sa isinagawa naming groundwork, lumitaw ang ilang mahahalagang isyong kinahaharap ng grupo. 45.33% o 34 na kabataan ang nagsabing inactive ang KKK. Ayon sa kanila, umiikot lamang sa core group at cluster leaders ang impormasyon at mga aktibidad, at hindi ito napaparating sa lahat ng miyembro. 24% o 18 na kabataan ang nagsiwalat na talamak na bullying, hindi lang sa paaralan kundi maging sa mismong komunidad. Binahagi nila ang karanasan ng pangungutya, diskriminasyon at minsan pa yung pananakit. 10.66% o 8 sa kanila ang nagsasabing nakaranas ng kawalan ng tiwala sa sarili. Samantalang ang natitirang 20% o 15 na kabataan naman ay nabanggit na iba ang suliranin tulad ng problema sa droga. Bilang tugon, noong ika-31 ng Marso, nagsagawa kami ng pulong sa pamamagitan ng Zoom kasama ang core group ng KKK para sa pag-aanalisa ng mga nasabing issue.
para sa unang pagpupulong na pagpasyahan ng grupo na gawin itong online upang mas maging accessible ito sa mga miyembrong hindi makakadalo ng pisikal dulot ng iba't ibang salik gaya ng conflict sa schedule, kakulangan sa pamasahe o responsibilidad sa bahay. Ang pagpapasya ng online meeting ay napag-usapan sa kanilang group chat sa Messenger. Sa kabila ng limitasyon, naging matagumpay ang aming pagpupulong. Iprinisenta namin ang mga pangunahing isyong lumabas sa aming social investigation. Pagkatapos ng mga konsultasyon, patuloy naming ginagamit ang framework na Action Reflection Action bilang bahagi ng participatory approach. Sa unang bahagi ng proseso o aksyon, ipinakita at ibinahagi namin ang mga datos at impormasyong aming nakalap. Ito ang naging panimulang hakbang upang pukawin ang kanilang kamalayan sa mga isyong kinakaharap nila bilang isang grupo at bilang mga individual. Kasunod nito ang reflection, isang yugto ng malalim na pagninilay kung saan hinayaan namin sila na magbahagi ng kanilang reaksyon, saloobin at opinyon sa mga datos at isyong nailahad. At mula sa pagninilay, dumako kami muli sa aksyon. Ito ay meron ng hakbang na nagmula sa mga mismong leader ng KKK na mga nagmungkahi ng programa, aktibidad at stratehiya upang harapin ang mga suliranin na sila mismo ang nakakaranas. Upang maiskatuparan ang aming action plan, isinandig namin ang aming hakbang sa Locality Development Model ni Jock Rothman. Ito ay isang modelong nagbibigay diin sa kolektibong pagkilos, partisipasyon ng mga mamamayan at pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad upang harapin ang sarili nilang mga issue. Kaya't ang naging action plan namin ay hindi top-down. Sa halip, grassroots ang galaw. Mula sa komunidad, para sa komunidad. Sa kontekstong ito, ginamit namin ang mga umiiral na lakas ng samahan tulad ng pagkakaroon ng mga cluster leaders, matagal nang ugnayan ng KKK sa Erda Foundation, at ang likas na kagustuhan ng mga kabataan na makilahok at marinig. Sa mga naging talakayan namin, unti-unting lumitaw ang mga konkretong mungkahi mula mismo sa KKK, gaya ng pagkakaroon ng capacity building sa core group at cluster leaders, youth-led na anti-bullying campaign, at pag-strengthen ng samahan ng buong KKK sa pamamagitan ng team building, regular na konsultasyon, at iba pang estratehiya na aming napag-usapan. Ang ilan pang teorya na aming isinaalang-alang ay Human Rights-Based Approach. Itinatampok nito ang paggalang at pagtataguyod ng karapatang pantao sa lahat ng aspeto ng social work. Systems Theory. Tinitingnan nito ang ugnayan ng iba't ibang bahagi ng isang sistema at kung paano ito nakakaapekto sa isa't isa. Person and Environment Theory. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pag-unawa sa isang individual batay sa kanyang kapaligiran at mga panlabas sa salik na nakakaapekto sa kaniyang buhay. At panghuli, Strengths-Based Approach. Nakatutok ito sa pagtukoy at pagpapalakas sa mga kakayahan at positibong katangian ng mga individual sa halip na pagtuon lamang sa kanilang mga kahinaan o problema. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nabanggit na teorya at pagsunod sa vision at mission ng ERDA, ang mga action plan na aming ginawa ay upang mas mapalalim ang koneksyon at partisipasyon ng mga kabataan sa komunidad. Sa simula ng aming engagement, ang pangunahing focus ay pagpapalakas ng partisipasyon ng mga miyembro ng KKK. Batay sa naging masinsinang talakayan kasama ang core group ng KKK, napagdesisyonan naming isaalang-alang ang pagkakaroon ng hybrid mobilization.
isang pagsasanib ng online at face-to-face na meeting at aktibidad. Ito ay tugon sa iba't ibang realidad at hamon na kinakaharap ng mga miyembro tulad ng conflict sa schedule ng mga estudyanteng nasa kolehiyo, problema sa pamasahe, at gawain sa bahay. Isa sa mga naging bunga nito ay mga plano para sa mga capacity building sessions ng mga cluster leaders, team building ng KKK, at sa campaign activity na gaganapin on-site. Bukod dito, napagdesisyonan din namin na magsagawa ng isang mas personal at mas makataong hakbang, ang pagsasagawa ng groundwork para sa mga hindi aktibong miyembro ng KKK. Layunin nitong magsagawa ng kumustahan o house-to-house visits upang alamin ang kanilang kasalukuyang kalagayan at hikayatin silang makilahok sa mga aktibidad sa KKK. Bilang bahagi ng aming layunin na bakahin ang partisipasyon ng mga hindi aktibong miyembro, humingi kami ng tulong mula sa mga cluster leaders upang makuha ang mga pangalan ng kabataang maaaring bisitahin. Mula sa Cluster 1 hanggang Cluster 4, sama-sama naming binuo ang listahan ng mga kabataang kailangang kumustahin. Sa bawat pag-ikot sa Barangay Bagong Silangan, kami ay sinamahan ng ilang aktibong miyembro ng KKK at ng SMBS. Mula noon hanggang ngayon, patuloy pa rin kami nag-ikot upang mangamusta at manghikayat ng miyembro ng KKK na makibahagi at mag-participate sa mga gawain ng organisasyon. Hindi natatapos ang aming pag-ikot sa paanyaya lamang. Bahagi ito ng aming mas malawak na paghahanda para sa isang malaking hakbang, ang nalalapit na team building/culminating activity kasama ang buong miyembro ng KKK na gaganapin sa Mayo 25. Isa pa sa mga naging estratehiya namin sa proseso ng pag-oorganisa ang pagbuo ng mga cluster group chat o GC sa Messenger para sa bawat cluster sa komunidad. Bagamat meron na silang general GC, layunin ng cluster GC na maipaabot ang mga anunsyo nang hindi nag-aatubili ang mga miyembro na makibahagi. Bagamat marami sa kanila ang nagsasabing nahihiya silang magsalita o mag-chat sa general GC ng buong KKK, naging mas komportable naman sila sa loob ng kani-kanilang cluster GC. Dahil na rin sa magkakalapit lang ng tirahan at matagal nang magkakakilala ang karamihan sa kanila, naging mas madali para sa kanila ang magtanong, magpahayag ng opinyon at makibahagi sa diskusyon. Sa pakikipag-anyaya sa mga konsultasyon kasama ng aming mga supervisors at ng aming komunidad, nakabuo kami ng isang estratehiya na magpapalakas sa aktibong partisipasyon ng mga miyembro ng KKK. Assembly na po ang KKK. After nung, between April 30 to May 6, ma'am, yun yung magkakaroon kami ng second class meeting. Pag-uusapan na po ulit, yung nangyari ng group meeting, diba? Dito, lumitaw ang pag-establish ng isang point-based reward system. Sa sistemang ito, makakakuha ng puntos ang bawat miyembro tuwing sila ay lalahok sa mga aktibidad, dadalo sa mga pagpupulong o magsusulong ng positibong inisyatiba sa organisasyon. Ang mga puntos ay maaaring ipunin at i-convert sa mga simpleng insentibo tulad ng school supplies, certificates, o recognition awards tuwing pagtatapos ng buwan o sa culminating activity. Hindi lamang ito simpleng pakonsuelo, kundi isang konkretong paraan ng pagpapahalaga sa ambag ng bawat kabataan na nagpapakita na ang bawat takbang ng partisipasyon ay may saysay at kinikilala. Layunin din ng sistemang ito na maitaguyod ang healthy competition sa pagitan ng mga miyembro at cluster na maaaring humantong sa mas masigla at mas organisadong samahan. Kaugnay nito, nagsimula na namin gamitin ang sistema para sa pag-monitor ng partisipasyon ng mga miyembro sa iba't ibang aktibidad tulad ng pagdalo sa meetings, pakikiisa sa mga kampanya laban sa mga lokal na issues, at pagtulong sa mga community mobilization efforts. Ang bawat cluster ay may sariling Google Sheet na ina-update ng kanilang cluster leader at may master sheet kami na nagsisilbing buod ng kabuoang puntos ng lahat ng miyembro. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw, bukas, at sistematiko ang pagbibilang at pagkilala sa kontribusyon ng bawat isa. Bukod dito,
Nakatulong din ang tracking system sa pagsusuri kung aling mga aktibidad ang may mataas o mababang engagement na nagsisilbing gabay sa pagpaplano ng mas epektibo at interesanteng mga gawain sa hinaharap. Layunin naming gawing tuloy-tuloy ang paggamit ng sistemang ito hanggang sa culminating activity at hanggang sa aming pag-alis sa Barangay Bagong Silangan. Nandito po kami para i-represent. Sa panahong iyon, inaasahan namin na ang sistema ay hindi lamang magsisilbing gabay sa pag-monitor ng partisipasyon, kundi maging kasangkapan sa pagpapatag ng samahan at pagpapatuloy ng mga inisyatiba kahit wala na kami. Para kay Kevin at saka kay Jana bilang intern na naka-assign sa URLA. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo kasi yung mga ginagawa ninyo ay ito ay stepping board para kayo ay magiging magaling at maunawain at mapagpursiging social worker lalo na sa community. So, yung mga projects na gagawin ninyo ay malaking bagay ito para sa community natin, lalo na sa kabataan at yung grupo ng KKK. Kalitunan ng mga kumikilos na kabataan ng Bagong Silangan. At upang masiguro ang tuloy-tuloy na partisipasyon at pagbibigay boses sa mga miyembro, naglatag din kami ng online feedback at suggestion form matapos ang bawat session. Layunin nito na mabigyan ng espasyo ang bawat kabataang miyembro ng KKK upang malayang maipahayag ang kanilang saloobin, mungkahi at obserbasyon tungkol sa naging daloy ng mga aktibidad. Ang feedback form ay sinasagawa gamit ang Google Forms at pinapadala sa Cluster GC at sa kanilang General GC. Sa pamamagitan nito, naging malinaw sa amin kung alin sa mga pamamaraan ang epektibo, ano ang dapat i-adjust, at kung ano ang mga inisyatiba pa ang maaaring tuklasin batay sa mismong boses ng kabataan sa Bagong Silangan. Sa kabuuan, nakapagsagawa kami ng 6 na formal na pagpupulong kasama ang mga miyembro ng KKK. Maliban pa dito ang iba't ibang aktibidad na aming ginawa gaya ng advocacy campaign activity at iba pang pagpaplano. 3 sa mga ito ay isinagawa online. Sa kabila ng virtual na plataforma, napanatili ang aktibong partisipasyon at bukas na talakayan sa bawat sesyon. Samantala, ang 3 natitirang pagpupulong ay isinagawa ng face-to-face sa mismong komunidad ng Bagong Silangan. Sa covered court sa Road 3, sa Country Homes Multipurpose Hall at sa Bukluran Covered Court. Sa mga panahong ito, mas naging personal at makabuluhan ang interaksyon ng KKK at sa mga social work interns mula sa mga simpleng kamustahan, sabayang brainstorming, hanggang sa aktwal na preparasyon para sa anti-bullying campaign event. Dito rin mas naramdaman ang pagkakabuo ng ugnayan, tiwala at kolektibong pagkilos ng kabataan tungo sa isang layunin. Noon, napapansin namin na ilap pa sila sa amin. Tahimik, minsan nahihiyang sumagot o nagtuturoan pa kung sino ang sasagot sa aming mga katanungan. Subalit ngayon, mas napansin namin na tila ba ang positibong pagbabago sa kanilang pakikitungo. Mas naging bukas sila sa pagbabahagi ng saloobin at mas aktibo sa talakayan at kapansin-pansin ang pagdami ng lumalahok sa bawat pagpupulong at aktibidad ng organisasyon. Dito, nakita namin ang bunga ng relasyong binuo sa pamamagitan ng tiwala, respeto at bukas na komunikasyon. Napatunayan namin na kapag ang tunay na nakikinig at kinikilala ang boses ng kabataan, sila mismo ang kusang lalapit, makikilahok at kikilos. Hindi na lamang sila tagapagpakinig sa mga aktibidad, kundi naging katuwang na rin sa mga pagpaplano, pag-oorganisa at pagsasakatuparan ng aming mga inisyatibo para sa kanila.
Pinalibutan ng mga kaeskwela ang babaeng estudyanteng ito sa loob ng isang classroom sa Bagong Silangan sa Quezon City. May puntong pinagtatawanan siya at tila sinisindak at maya-maya pa. Sa akin, bilang parents, siguro ang maya advice ko, iwasan yung makapanakit ng kapwa dahil parang bullying na rin kasi yun sa pagsasalita lang or sa action. Ganun lang ang mapapayo ko sa mga bata. Panahon ngayon, napakadami ng bullying sa mga bata. Kahit ngayon mga estudyante sa school marami na nangyayari. Hindi na talaga maganda, hindi na ano yung epekto sa mga bata. Kaya magandang opportunity yung nangyayari na ginawa nila ng EDSA dito sa sa mga bata. Isa sa mga naging pangunahing aktibidad na isinagawa namin kasama ang KKK at kasama ang suporta ng mga miyembro ng SMBS ay ang campaign event na pinamagatang Ligtas Ako, Ligtas Tayo, Together Against Bullying for a Bully-Free Community. Lalong-lalo na sa nakaraan lamang na insidente na kumalat sa social media platforms. Talagang na kinabahala namin bilang mga kabataan para sa mga kapwa naming bata. Children, youth, and parents joining us today. Ang buong proseso ng paghahanda ay pinangunahan ng mga miyembro ng KKK. Sila ang nagplano ng programa, nagdisenyo ng mga aktibidad at nag-organisa. Kami naman bilang mga social work interns ay nagsilbing gabay sa bawat yugto ng paghahanda at aktwal na implementasyon ng event. Sinigurado naming sila pa rin ang pangunahing tagapagpatupad ng aktibidad upang mapalakas ang kanilang kakayahan at tiwala sa sarili bilang mga kabataang leader. Sa mismong araw ng event, nagkaroon ng 3 resource speakers na nagsilbing panimulang punto ng mas malalim na pag-unawa at diskusyon tungkol sa bullying. Tinalakay ni Engineer Joniel Ferrer, isa sa mga batang ERDA, ang mga batayang kaalaman tungkol sa bullying. Ano ito, ang iba't ibang uri nito, kung bakit may nambubuli at paano ito nakakaapekto sa biktima. Sinundan ito ni Ms. Diane Rodriguez, isang child rights advocate, psychology professor at guidance counselor na tinatalakay kung paano humingi ng tulong at paano tumugon sa mga nangangailangan ng suporta. Kabilang din sa mga kanyang session ang mga aktibidad ukol sa empathy building at bystander empowerment. Sa huli, nagsalita si Mr. Romer Publico, isa ring batang ERDA mula sa Maynila na tumalakay naman sa mga legal na aspeto ng bullying. Kabilang ang mga batas na umiiral at mga posibleng kahihinatnan ng pananakit, pananakot at pang-aapi. At sa pagtatapos ng programa, malinaw ang naging mensahe. Walang sino man ang dapat manahimik sa harap ng karahasan. Sama-sama tayong maaaring lumikha ng ligtas at makataong espasyo para sa lahat. Sa kabila ng matinding pagtutok namin sa KKK bilang aming pangunahing katuwang sa fieldwork, isang makabuluhang pagkakataon ang dumating sa amin. Ang makasama sa isang field trip na inorganisa ng ERDA patungo sa Manila Zoo, National Museum at Museong Pambata. Sa simula, akala namin ito ay isa lamang educational tour. Ngunit higit pa roon, ito ay naging paglalakbay ng kamalayan. Doon namin muling natanaw ang kasaysayan, hindi lang sa anyo ng mga exhibit, kundi sa mga mata ng mga batang kasama namin habang kami ay naglalakad sa loob ng museo. Naramdaman namin kung paanong ang edukasyon ay maaaring maging tulay
para sa pag-angat at kung paano ang karunungan ay hindi lang para sa silid-aralan kundi para sa pagbubukas ng isipan sa realidad ng lipunan. Dito rin, mas lumutang na ang ERDA ay hindi lamang isang institusyong nagbibigay ng pinansyal na tulong, pagkus isa itong haligi na tahimik ngunit matatag na nagsusulong ng dignidad ng bawat batang Pilipino, mula edukasyon, psychosocial development hanggang sa pagpapatibay ng kanilang kakayahan at boses sa lipunan. Sa prosesong ito, kami bilang mga social work interns ay hindi lamang nag-obserba. Kami ay natuto, nahubog, nalinang ang aming kaalaman sa larangan ng child development, karapatang pantao at interseksyon ng kultura. Nahasa ang aming kasanayan sa makataong ugnayan, pakikinig na may empatiya at pagbibigay ng espasyo para sa tinig ng mga bata. At higit sa lahat, tumimo sa amin ang sali ng saloobin na dapat tangiin ng isang social worker ang pagiging bukas ng puso, may malasakit at hindi kailanman nagmamarunong kundi laging handang matuto. Ang karanasang ito ay hindi lang bahagi ng internship. Isa itong paalala na sa bawat batang inaakay ng ERDA, may pag-asa. Sa isinagawang core group team building sa Bataan noong Mayo 17 to 18, naging malinaw sa amin kung gaano kahalaga ang papel ng mga magulang sa paghubog ng mga kabataan. Sa tulong at presensya ng mga magulang ng Barangay Bagong Silangan, nasaksihan namin kung paano silang nagsilbing huwaran at haligi ng suporta para sa kanilang mga anak. Ang kasabihang, "It takes a village to raise a child," ay higit naming naunawaan sa karanasang ito. Ang pagpapatuloy ng pakikiisa ng mga magulang, ang kanilang pagkiling sa partisipasyon ng kabataan ay nagsilbing gasolina sa aming advokasya bilang social work interns. Nakita namin kung paano ang bawat yakap, bawat pagsama at bawat payo ay nagbigay ng lakas ng loob sa kabataan upang maging leader at tagapagsalita ng kanilang henerasyon. Sa dulo ng team building, hindi lamang pagkakaisa ng core group ang aming baon pauwi. Kasama rin dito ang mas malalim na pag-unawa na sa bawat matagumpay na kabataan, may magulang o tagapag-alaga sa likod na hindi sumusuko sa paniniwala sa kakayahan ng kanilang mga anak. At may mga kapwang kabataan na leader na handang magsilbing sandalan at katuwang sa kanilang paglalakbay. Sa unang bahagi ng community organizing na isinagawa ng mga social work interns, isang mahalagang issue ang agad naming napansin: ang disintegration. Ayon sa pagbabahagi ng mga miyembro ng KKK sa mga isinagawang pagpupulong, naging hamon sa kanila ang pagkuha ng partisipasyon mula sa iba pang mga kasapi o miyembro ng KKK. Madalas, tanging ang core leaders at cluster leaders lamang ang aktibong nakikibahagi sa mga inisyatibo ng ERDA. Sa mga nakaraang aktibidad at pagpupulong, mas maraming miyembro ng KKK ang naging aktibo. Marami ang dumalo at kusang lumahok sa mga inisyatibong isinusulong ng samahan. Sa aming obserbasyon, nagsimulang lumitaw ang mga may potensyal na maging susunod na leader noong panahon na nagboboluntaryo sila bilang tagapagsalita o MC ng isang aktibidad, habang ang iba naman ay masigasig na nagpapahayag ng kanilang saloobin. Isang patunay na may pagnanais silang maging bahagi ng mas malawak na pagbabago. Mula sa unang meeting na 7 lamang ang tumalo, lumago ito sa 9 sa ikalawang pulong,
naging 16 sa ikatlong pagtitipon, at 50 na katao na 20 leaders at 30 members ang lumahok sa isinagawang campaign activity. At sa paghahanda para sa culminating activity, halos 35 na members ng KKK ang aktibong tumugon sa isinagawang poll sa Messenger, na nagsabing sila ay makikilahok sa gaganaping General Assembly at culminating activity sa Mayo 25. Patuloy rin silang nagbibigay ng feedback at suwestyon na malinaw na senyales na lumalawak ang partisipasyon at muling pagkabuhay ng kolektibong diwa sa loob ng organisasyon. Mula sa disintegration, unti-unting naaabot ng KKK ang isang yugto ng strengthening at dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa pagtatapos ng aming community organizing journey sa Barangay Bagong Silangan, bahagi ng aming tungkulin bilang social work interns ay ang maayos at sistematikong exit plan. Ang isa sa mga pangunahing estratehiya naming isinagawa ay paulit-ulit na pagpapaalala sa mga miyembro ng KKK na sa bawat pagpupulong at aktibidad na kami ay pansamantalang bahagi lamang ng proseso. Sa ganitong paraan, unti-unti naming naihahanda ang kanilang isipan at damdamin sa aming pag-alis, habang pinapatatag ang kanilang kakayahang magpatuloy ng sila-sila na lamang. Bilang bahagi ng knowledge transfer, magsasagawa kami ng huling pagpupulong kasama ang core leaders at cluster leaders. Dito, maipapasa namin ang mga mahalagang materyales na kanilang magagamit para sa tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang organisasyon. Ang mga ito ay kinabibilangan ng template for financial projections upang magabayan sila sa pagpaplano ng mga budget ng kanilang mga activities, minutes of the meeting template para sa dokumentasyon, outline for General Assembly, committee assignments sa mga aktibidad at events nila, email templates for partnerships and communications, template for social media content, at isang brand book na magsisilbing gabay sa imahe at mensahe ng kanilang samahan. Ang mga materyales na ito ay hindi lamang dokumento. Ito ay mga kasangkapan upang mapanatili nila ang direksyon, organisasyon at kredibilidad ng kanilang adhikain kahit wala na kami sa tabi nila. Ito ang layunin ng aming exit plan, hindi lamang basta magpaalam, kundi mag-iwan ng kakayahan, kaalaman at kumpiyansa sa mga taong magpapatuloy ng inumpisahan naming kilusan. Hello, Nay. Kita kayo dyan. Tapos na po yung photo op. Tapos na ba yung photo op? Sa bawat hakbang ng aming field instruction, higit pa sa kaalaman ang aming natutunan. Ito ay isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkilala, hindi lamang sa komunidad na aming pinaglilingkuran, kundi sa aming sarili bilang mga tao, bilang mga tagapagtaguyod ng pagbabago. Wala akong masasabi, mga kababait kayo at marunong kayo makisama dito sa aming komunidad. Maraming salamat sa inyo at napili nyo kami na makapisan sa aming tahanan. At nawa, lagi kayong welcome sa aming bahay. Ayun. Ang aming karanasan sa community organizing sa Barangay Bagong Silangan ay naging isang konkretong pagsasabuhay ng mga core values at prinsipyo ng social work profession. Mula sa unang hakbang ng paglapit sa komunidad hanggang sa mga huling pulong at aktibidad, dinala namin hindi lamang ang aming natutunan mula sa akademya, kundi pati ang puso at layunin ng propesyon. Ang pagtaguyod ng karapatan, dignidad, at kakayahan ng bawat tao. Isa sa pinakamalalim naming realisasyon ay ang kahalagahan ng respect for the inherent dignity and worth of the person. Sa bawat kabataang aming nakausap,
Mahiyain man o outspoken, aktibo man o tila walang gana, aming pinili na makinig, umunawa at magtiwala. Ginamit din namin ang prinsipyo ng partisipasyon at empowerment sa bawat takbang ng proseso. Sa pakikipagtulungan sa KKK, hindi kami naging leader na nag-uutos, kundi mga katuwang na nakikinig, nagtatanong at nag-uunay. Mula sa simpleng pakikisalamuha hanggang sa pagbibigay ng espasyong sila mismo ang magplano, magsalita at magsagawa ng proyekto, sinikap naming bigyan ng saysay ang kanilang karanasan at lakas. Panghuli, hindi rin nawala sa aming pananaw ang prinsipyo ng social justice. Sa mga usapin ng access sa edukasyon, bullying, at kabataang nawawalan ng boses sa mga desisyon, aming piniling maglunsad ng mga aktibidad na hindi lamang pansamantalang interbensyon, kundi bahagi ng mas malawak na layunin. Ang muling pagbibigay ng kapangyarihan at pag-asa sa mga kabataan ng bagong silangan. Kaming mga magiging organisador ng bayan. Hindi perpekto, hindi palaging tama, ngunit palaging bukas, palaging handang matuto. Sa bawat komunidad na aming mararating, lagi naming dalangin na mag-iwan ng liwanag. Liwanag na namumula sa malasakit, sa pagkilala, at sa tunay na serbisyo. At sa dulo ng bawat hakbang, ito ang aming baon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pusong handang makinig at sa paninindigang hindi kailanman tatalikod sa paglilingkod.